Welcome back. Last podcast natin, ang pinag-usapan natin is consciousness. Consciousness. Pinag-usapan natin yung concept ng God as siya being consciousness instead of physical God. Or special being or something. Kumbaga, we treat consciousness as God kasi wala siyang form, wala siyang... Alam mo yun, basta parang ano lang siya eh. Parang essential siya sa universe na everyone wonders kung ano siya. Hindi walang alam kung sang particular siya nagsimula. Or paano yung existence niya sa whole. Ayun, since wala tayong wala tayong kasiguruhan kung ano yung Diyos, we somehow equate consciousness sa God. And so now, let's talk about religion. What is religion? Kailangan natin define yung religion, di ba? Ano nga ba ang religion para sa ating tao? So, sabi dito sa dictionary, yan, ang religion daw ay belief in the worship of superhuman power or power, especially a god or gods. Basta may parang sinasamba ka ng something, someone, or no, mayroon kang paniniwala na he's above every human being, he's above everything. Yun, religion siya. So, counted dito yung pagsamba natin ng mga ninuno natin sa mga kung anong klaseng puno, di ba? That's also religion. So, na-distinguish natin kung ano yung religion, ano ba ang hindi religion. Some say that it is religion, pero based on the definition na given to us, hindi siya religion. Ito, no? Buddhism, Taoism, their way of life, pero not necessarily religion. So, yun. So, dati, yung sabi mo yung mga ancestors natin, nagre-worship sila din ng mga supernatural gods. Mayroon silang religion, pero ngayon, mas organized lang yung religion natin. Paano organize? Mas organized lang yung religion natin these days. Dati, meron silang gods. Sinasabi nila, mag-alay ka ng ganito, ganyan. Pero hindi sila, parang more on tradition, more than religion. May pan-tradition siya na kailangan mag-alay ka ng ganito, ganyan. Which is nangyayari pa rin sa panahon ngayon. Tulad sa Indians, di ba? They somehow offer money dun sa, or food dun sa statue before their exams. Parang ganun lang din siya. Pero ngayon yung religion natin is, sabi mo, more organized, yan. Organizational based siya. Or, organizational. Mayroong mga hierarchy, may mga... We'll just say, atos na siya. I mean, kung dati it's tradition. Kasi dati, tradition na siya, way of life. Naging habit na. So, naging tradition na. Ngayon, parang, parang ano na siya, parang title. Christian ka, or ano ka, Islam ka. So, hindi ko alam kung tamang term yung status. Pero di ba, parang gets mo? Status. Pwede rin. Oo, nakikita ko siya as ganun. Kasi, pag sinabi mong ganito ang religion mo, may para ng Diba? pre-judgment sa'yo kung anong klase kang tao. Kung di mo i-define yung sarili mo as who you are, hindi naman siya ganun ka-big deal para masabing status. Pero yun nga, status din. Since na-mention mo yung tribe, alam na natin, na-define na natin yung religion. Kasi meron tayong kasabihan na yung religion yung nagbigay ng kahit paano is ng order sa society natin. Di ba? Tama ba ako? Tell me more. Religion gave us the order, pero hindi din natin nakikita nung mga panahon na yon. Nagbigay din siya ng chaos. Dahil ba sa Catholicism? Not necessarily Catholicism. Since may iba't ibang religion, talking about tribes muna, di ba? Since may iba't ibang religion, si tribe A, sinasamba niya bato. Si tribe B, sinasamba niya puno. So they have this superstitious beliefs. Yung mga tribes na yun, may mga sarili-sarili silang pangkat na minsan yung superstitious beliefs nila na yun, nagkakos ng conflict with other tribes. Kasi kung yung isang tribe gusto niyang maki-anib yung isa pang tribe sa kanila, kailangan give up ng isang tribe yung superstitious belief nila. So, hindi lang siya nagbibigay ng order. Maybe, nagbibigay siya ng order sa loob ng tribe, pero nagbibigay siya ng conflict and chaos outside of it. Kasi parang meron kayong sariling paniniwala na instead na yung religion yung magbuklod-buklod sa inyo, religion pa yung nakakasama.
hindi ko masabing masama yung religion, pero it's one of their things that they want to defend di ba? So, yes, nagbigay siya ng order kasi sa modern age ngayon, nun sa tribe, yun nga, may conflict. Yung mga major religions ngayon, hindi natin sila masasabi na orderly sila, ganyan-ganyan, na hindi sila chaotic. Kasi in the first place, yung mga religion na yan, nagsabong-sabong din sila before. So, nagkataon, yung pinaka kumalat is yung mas powerful na society or group of people or may kakayahan para i-defend kung ano yung paniniwala nila or palaganapin kung ano yung paniniwala nila. Di ba? May sense ba? May sense. Pero, if, sinasabi mo, if yung sa Catholic Church, dahil mas may capabilities. Feeling ko hindi eh. Wala silang capability. Capability to? Hindi naman sila ganun ka-strong eh. Kaso kasi ginamit sila ng government. Weren't they? Hindi ba ginamit sila ng Rome? Sino ba yung nanakop? Constantine. Hindi, kunwari in terms of Philippines, inano tayo ng Spain, di ba? Ginagamit nila religion. Kasi sabihin nila, kailangan natin pala ganapin yung word of God. Pero also, at the same time, kukonquer natin yung land na hindi sa atin. Oh. In the name of God. Di ba? Parang ginamit na yung religion that time. Yun. So, They use it as an excuse. Oo din. Which is, babalik tayo sa point na sinasabi mo. Imbes na makatulong siya to unite people, hindi siya always, nakakatulong siya within the people na naniniwala doon. Pero if gagamitin mo siya outside sa society na binuo nyo, outside dun sa group na binuo nyo, o existing group nyo, yun, nagkakaroon na siya ng conflict. Kung nagbibigay siya ng order, nagbibigay din siya ng disorder. Two sides of the same coin. Kung ano yung order na binibigay niya within the group, yun yung disorder na binibigay niya. Tayo, kahit isa yung religion, hindi pa rin mapapromise yung absolute order. Kasi, meron pa rin mag-rebelde against it. Kunyari may isang religion sa mundo. Tapos, ikaw lang yung may iba. Mahirap eh. Mahirap siya. Mahirap dati. Ngayon, may mga groups na, may mga forum na. Makakahanap ka na ng like-minded people. Oo, pero hindi naman isa yung religion natin ngayon. Pero nagigets ko yung sinasabi mo na through technology, siguro makakahanap siya ng makakasimpatya sa kanya. I just think it's too minor. Kasi religion was used para mag-abide yung citizens sa rules. So, tribesmen man or Spanish, same usage siya. Hindi ba lang yung form iba lang yung implementation pero same lang. Ngayon, hindi na religion eh. Batas na eh, di ba? Yung nagbibigay sa atin ng order ngayon, kung dati religion, ngayon batas na. You have consequences na. Hindi na siya imaginary consequences na tinatatak mo sa utak mo. Kaya nagkaka-order sa mismong tribe nyo or society nyo dahil sa takot nyo sa imaginary being. Ngayon, meron na tayong mga batas napapatupad. Questionable sa Pinas pero napapatupad. Diba? Gets. So, tama. Yun yung purpose ng religion before. Ngayon, Lona. mas na ng law. Hindi naman yun yung purpose, pero yun yung naging epekto niya sa society dati. Kasi ngayon dahil mas educated tayo, mas organized tayo, mas modern tayo. Yun na nga, nagkaroon ng separation from church and state. Tapos yung state, gumawa ng law para mapaparusahan pa rin depending on what they do and keep us from killing each other. Basically, yun lang din naman talaga yun eh. It was instilled in people's mind para hindi tayo magpatayan. That's the most impact ng religion sa panahon dati. Tingin ko. Okay. Sa unang tanong, sayin ko, if humans stop believing in a divine reward or punishment, would our sense of right and wrong change or would it stay the same? If tatagalugin natin, if ang mga tao ay hihinto sa paniniwala na may Nakakataas. na reward. Oo, kung walang kung walang heaven and hell, 'di ba? Divine reward and punishment. Magbabago ba yung sense natin ng tama at mali? Kung sa panahon dati, surely, panahon ng hindi civilized. Oo. Pero since may law na tayo, 'di ba? Yung concrete order na gusto ng religion dati. Tingin ko sa panahon natin ngayon, 2025. Tingin ko hindi na ganun ka-significant kung lahat tayo is mag-stop maniwala. Kasi, meron na tayong mga batas. We know what is right. We know what is wrong. Diba? We have experts on moral and ethics. We have that we can rely on. Na more knowledgeable sa subject matter na yun.
Tingin ko, hindi. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Pero kung dati, syempre. They just make their own eh. Kung dati. Kung dati, oo, syempre, iba talaga. Kasi feeling ko, kung totoo man yung time. Kasi syempre, according to Christian, hindi naman tayo nagkaroon ng caveman era. Ay, nagkaroon ba tayo caveman era? Sa Pinas? Hindi. According sa Christianity, hindi, di ba? Kasi parang after Garden of Eden, may knowledge naman na tayo, so hindi naman tayo cavemen. Parang tribal po. Oo, pero hindi cavemen na shepherds. Oh, di ba? Parang yung cavemen kasi parang sa evolution of ano eh. Pero ayun, ang point ko, ano ba point ko? Ano point ko? Ang point ko po ay if hindi tayo maniniwala sa heaven and hell, hindi talaga magbabago talaga yung ano natin sa right and wrong kasi ano tayo more on survival. So, masama bang pumatay? Hindi. Kasi baka ano yun nila yung pamilya ko eh. Parang ang tama lang para sa'yo that time is paano mo bubuhayin yung family mo. Oo. Sige, if tribal. Wait, ang paano ganun family naman? ba? Ang family ba? Possibly doon next protein tribes. Ganun naman talaga. Di ba? So wala silang right and wrong. Hindi kasi hindi naman din nila alam yun. Kasi kunyari hindi wait lang. Sinasabi nga natin na walang heaven and hell eh. So wala talaga silang concept ng Wala silang concept ng heaven and hell. Meron lang silang mga naniniwala sila sa mga Diyos ng kung ano. Hindi. Okay. So, ay sige. If walang heaven and hell, ano sa tingin mo yung right and wrong dati ng mga tribes? Tingin ko it just bottom line about killing talaga. Survival. Kasi they need each other eh. Di ba? Yung paggamit nila ng religion dati, Hindi, wala nga. Walang religion. ay nung Right and wrong. superstitious belief nila dati, right or wrong. Walang divine rewards. Survival eh, di ba? So, ang right is protect the tribe. Protect the tribe and eat and Pakarami. Palakihin yung tribe. So tal, yung right and wrong nila. If tribal, di ba? Tribe. Wala naman silang divine rewards. Pag ang leaders nag-impose na, yung mga tribal leaders nag-impose, ang pinaka-strong na tribe is yung pinakamadami. Doon sila magbe-base ng right and wrongs nila. Oo. Di ba? Kasi yung magbe-base sila sa reward ng society. Hindi. Magpapaliksaan sila. Kasi tribal sila. Kill each other din. Oo. Wala namang ano eh. Kasi yung panahon nila dati, more like pillaging lang sila eh. Ano? Pillaging? Ano ibig sabihin? Hindi, punta sila sa isang tribe, tapos ang gagawin nila, sisirain nila yung mga bahay nun, ganun. Kasi they see other tribes as a threat sa survival, sa sarili ng survival. Kasi yung resources dun sa area, nagko-compete silang dalawa. So eventually, they will fight each other. Kung di kayo aanib sa amin, we will kill you. Pero usually, hindi na sila nag-usap eh. They just attack on gabi, ganyan. Pillaging. Gagawin nila, papatayin nila yung mga lalaki. Pati anak nila, then they'll get the mother. O yung mga batang babae. Tapos, sisirain yung bahay. Sila yung perfect example ng walang divine rewards. Kasi, if walang divine rewards, ang gagawin mo talaga, papatay ka talaga. Kasi ang tama is iligtas mo yung sarili mong mga tao. Kasi pag hindi ka nag-conquer at nag-murder, mamamatay yung sarili mong family. Kahit may divine rewards, ganun din sila. Totoo lang. Same lang din. Kasi yung sa tribesmen, yung concept nila ng God is about gaining something eh. Hindi punishment sa tinano kanina. Kung paano yung tingin nila sa mga Diyos. Medyo may naalala kasi yung documentary. Sabi. Yung ano nila, iba yung tingin nila. Kasi nga hindi sila monotheistic na isang God. So, sa panahon pala dati. Sa ngayon. Para mas gets natin. Sa ngayon. Kasi nga, tama ka eh. Pagka tinignan natin siya dati, iba yung Diyos nila dati. Pero same base lang din sila. Same ways? Oo nga. Dahil nga, kasi nga, yung Diyos nila, iba din. Ngayon, today, yung sinasabi mo kanina na sa tingin mo hindi ka na magbabago. Dahil sa law? Oo. Expound. Kasi, kapag may batas, dapat susundin. Dapat may hindi ka rin nilalabag. At pag nilabag mo yun, mayroon kang kakibat. At dahil sa kaparusahan na yun, you can somehow make your own judgment of what is wrong and right, and usually it will fall upon what everyone thinks of wrong and right. So based on law, as the foundation of every wrong and right, nag-base yung mga tao. Kung wala tayo na religion ngayon, hindi na siya masyado mag-matter kasi may system na tayo eh. Gets? At yung system na yun, merong nag-enforce nun. Hindi siya imaginary. In reality, it exists.
Ang sagot ko, tas ka na ba? Meron pa din. Would our sense of right and wrong change stay the same? Kasi hindi pa tayo ganun ka-progressive sa thinking eh. Di ba? Homophobic pa rin tayo. Racist pa rin tayo. Lahat yun, na-impose din ng religion. So, yung right and wrong natin, mag-change talaga. I see where you're coming from. Pero tama ka na ibe-base talaga siya sa law. Pero yung state natin ngayon, sobrang heavily depending, alam mo yun, yung morals natin nakadepende sa church, sa religion. And so, yung laws natin, hindi pa natin mabigyan lahat ng equal rights kasi malaki yung malaki yung say ng church sa morals ng tao. So, yung right and wrong natin nakabase sa rewards na makukuha natin sa langit. Diba? I'm just thinking based on my personal experience. Mm-hmm. Kasi sa akin, ang paniniwala ko is, regardless kung may religion, kung may Diyos o wala, you just need to be a good human being. Tingin ko it's common sense lang din naman. Pero, kung walang religion, magbabago ba ako? Yung choices, magbabago ba yung sense ko na right and wrong? I don't think so. Pero kasi, na-expose ako sa religion since bata. Kaya sasabihin ko, kung na-expose na ako dati, at nalaman ko na yung tama't mali, hindi na. Pero kung bigla lang mawawala yung religion, di ba yun yung pinag-usapan natin, yung bigla lang mawawala? Oo. Siguro mayroon din. Tama ka din. Alam mo sino naalala ko? Alam mo yung si Heidi na pre-nomote ni Risa Contiveros? Hindi ko matandaan eh. Parang hindi ko alam kung senator, tumatakbo siya as senator or something. Eddie Mendoza? Siya, pinomote din siya ng ibang, nakita ko sa Facebook, pinomote din siya ng ibang influencer. Tapos sabi nila, magaling siyang mambabatas, pero hindi siya pro-gay marriage. Di ba? Parang sinasabi nila, kahit hindi siya, parang may nag-post, kahit hindi siya, kasi Christian siya eh, kahit hindi siya pro-LGBTQ, iboboto ko pa rin siya kasi magaling siyang bababatas. Yun yung inisip ko. What if walang religion? Diba? But what if si Heidi hindi siya Christian? Oh, it's a good one. It's a good one. Good example. Ibig sabihin, yung decision niya not to give into LGBTQ is dahil may foundation siya ng Christian values. So, pag nawala yun, of course, gusto nyo magmahalan, dalawang lalaki, go. Dalawang babae, go. Kasi it's a good thing. Tsaka it's people's choice. They're going into a contract. Parang yung babae at lalaki, wala naman tayong nagagawa eh. Pag gusto nila magpapakasal sila. Okay. And it's okay. Walang masama. So, ibibigay natin sa kanila kasi karapatan nila. Tao sila eh. Pero dahil sa Christian, dahil meron tayong religion, yung iba yung paniniwala natin sa tama at mali. Hindi naman siya mali for having her views na, di ba, parang iba pinipray siya kasi religion niya yun. Tama nga, no? Hindi, sige, paglaban mo religion mo yan. Diyos mo yan. Pero parang unfair sa mga hindi naniniwala sa religion niya. Who is also living in the same world. So, yun. Yun yung sa tingin ko, magbabago pa din yung right and wrong natin. Ganda na. So proud of you. Next. Lalo na. Talo ka na. May pag-away. Di pala ito debate, sorry. If religion was originally created to bring order, what happens when society becomes ordered without it? Does God evolve or become irrelevant? Ganda ng tanong na yan. Inaw sa English. Sige, Tagalogin natin. If ang religion ay ginawa para magkaroon ng order tulad ng sinabi mo, anong mangyayari sa society pagka may order na to ng walang religion? Kasi may laws na, like what you said. So, yung mga tao, they act according sa punishment ng law. Diba? So, anong mangyayari sa Diyos? Will He evolve? Or magiging irrelevant na yung religion? O ang Diyos? Anong mangyayari sa tingin mo sa Kanya? Ano yung gagawin ng tao? Tingin ko it will evolve. Does God evolve? Outside siya ng laws and order. He will be someone, kumbaga magiging iba na yung nakatoka sa kanya. Kasi tapos na siya sa diba? Sinabi may order na. Okay na, may order na. So, hindi siya gagawing irrelevant ng mga tao, pero bibigyan siya ng ibang purpose. So, nasa needs talaga ng tao yung Diyos na ginagawa natin. Kasi parang nangyayari na siya ngayon eh. Para sa akin, yung Diyos natin ngayon is more like pang-personal na eh. Hindi na siya kailangan para magbigay ng order sa society para di gawin mga bagay na masama. Pero ngayon, lalo sa mga may mental health issues, di ba? Kailangan siya eh. Okay. Hindi na to para sa order ng society, para magbuklod-buklod tayo, pero
We need someone to talk to. We need someone para maglabas kung ano yung mga gusto nating sabihin. We need someone na tingin natin na kasama natin palagi. We need someone na tingin natin na kailangan mag-guide sa atin. We need someone na magbibigay sa atin ng signs. We need someone higher than ourselves. someone higher than ourselves na kasama natin, na feeling natin kasama natin. So God will not be relevant. He will just evolve at magkakaroon siya ng panibagong duty para sa ating mga individual. He will not become irrelevant. Ito nga sabi ko, God of gaps. Hanggat may gap, my God. I agree. May order, oo. Pero parang hanapin mo pa rin yung purpose mo bilang tao, di ba? So, maghanap ka pa rin talaga ng higher than yourself. Next question. Do you have something to add? I'm just curious on what's on your mind on that question. I agree. Parang same lang tayo ng sagot. I don't have anything else. As long as there's a gap, there's a need for God. And I? Thank you. Number 3. If morality can exist without religion, what purpose does God serve beyond being a moral authority? Tingin ko na sagutin sa number 2. Hindi. If morality can exist Wait lang. If morality can exist without religion. Do you think morality can exist without religion? Paano natin binuo? Yung morality kasi, naging based din siya sa Naging based din siya sa religion no? Kung titignan mo yun. Pero. Malaking pero. Kasi sabi na, di ba, God created man. Pero what if people created God in their own liking instead of God created man in his own liking? So basically, yung purpose din, yung God din is created by humans. Therefore, yung morality, hindi siya created by religion but also created by human kasi human din yung gumawa sa religion. Gets mo ba? Okay. So somehow, parang it's within ourselves na. Okay. I like that. Okay. Gets. So morality can exist without I don't religion. think people so unintelligent or hindi tayo ganun kabobo para hindi malaman kung ano yung moralidad. Kahit mga cavemen tingin ko, they know it sa loob-loob nila. Kung mag-isip lang talaga din sila. Kung meron na silang ways beyond survival thinking. Tingin ko, naturally it will come out Thank God for philosophers. Thank Parang God sila for kasi, philosophers. di ba? Sila kasi yung nag-isip Plato, Socrates. Di ba? Sila Einstein kasi na I recommend the sila. book, The Republic. Nabasa mo na? Kapal siya. Di mo 30 minutes tulog na ako. pinakinggan mo? Hindi mo. Yung conversations kasi doon medyo simple yung conversation pero pag inisip mo, ang daming Parang, something yun. okay. Pero nakatulog ka. Katulog ako. 30 minutes. Sobrang lalim. Panoorin natin. Audiobook, di ba? Oo, pero baka din kasi meron. Tsaka pala yung The Lord of Flies. Napakinggan mo na? Panood Lagi ko, ko may na rin. movie. Oo nga. Sa Ghibli? Ganda yun. Hindi. YouTube. Luma pero maganda. Ano siya kasi? Para siyang Matagal. World War kasi yun. Oo nga, oo. Tapos yung mga bata, magkakasama sila, na-stranded sila sa isang island. Yung teacher nila is, Nakayak doon ba? ba't ko ikikwento? Siya na spoiler. Pero yung wala silang higher authority. Bakit mo i-recommend? Kasi yung doon parang doon mo makikita kung anong tao without religion, without Okay. yung natural order, kung ano yung mga tao, kung babalik sila sa walang-wala sila. Basically, mga bata yun. So wala talaga silang... So, wala silang foundation. kaisipan ng matanda at the same time. So, masabi natin parang raw. Sobrang raw ng utak nila. Kasi mga bata lang sila. So, doon mo malalaman kung ano yung tao talaga. Kapag wala na yung religion, wala na yung government, wala na yung stranded sa isang island, sila lang. Ang ganda yun. Natapos mo yan? Oo, of course. Pero may libro. Actually, nasa curriculum siya sa ibang bansa Talaga? Basahin dapat. Kaso sa atin kasi mga ibang adar na. No Limit Hunger. No Limit Hunger was a good one. I feel it. Pero maganda yung Lord of Flies. Okay, so what purpose does God serve beyond being a moral authority? So if ibabalik natin doon sa sagot natin sa second question, which is hahanapin natin yung purpose natin sa kanya, di ba? Kasi hindi na siya moral authority or order. Hahanapin na lang natin yung purpose natin sa kanya. Personally, iba't iba. So, kada ibang tao, iba yung niya.
I wonder if we still see him as creator. Pero kasi sabi natin God eh. Still see him as creator. Oo nga, pwede naman. We see him as a creator, pero yung morals natin, parang we came up on our own. Tingin ko lang. Kung kahit pa paano may katotohanan, sinabi ko na. We created God based on man. Kaysa God created man based on him. Then basically, man created God that somehow created morality. Di ibig sabihin sa atin din galing ng mga morality na yun. At innate na sa atin yun. Naisip ko in terms of simulation, yung God natin, creator lang siya. As in, pinogram lang tayo. Tapos, tama ka, nag-evolve tayo from thought na ito yung purpose basta yung nag-evolve yung thought natin. Hanggang sa nagkaroon tayo ng sarili nating standards and morals. Alam natin na may Diyos. But it doesn't necessarily mean na binigay niya lahat. Parang ganun. Parang ganun yung naisip ko. Pag hindi na siya moral authority, pero kinoconsider pa rin natin siya as God. As a creator. Kaya tawa. Binalikan mo. Ha? Parang na-back to you ako. Bakit? Kasi sabi ko kung tayo nag-create ng God. Since creation tayo ng God. So basically, yung God create yung man create yung image ng God. Tapos yung God create yung morality, then still, God created morality. Kasi ginawa ng God yung man eh. Hindi eh. Kaya Kasi na-back to you ako. Tama ka in a way na nag-conceptualize tayo ng sarili nating Diyos. Kasi hindi tayo pinapakilaman ng tunay na Diyos. Okay, gets. So parang mayroong nakat yung line. Create tayo, pero at the same time, after we got created, create din natin yung mga bagay na outside niya. Oo. Okay, gets. I see. Pwede rin. Yun din kasi yung ginaganda ng utak ng humans. They can conceptualize. Reason. Pero what if kung create tayo tapos based sa program natin is magagawa talaga natin yung mga bagay niya? Hindi ganun din. Siya din yung gumawa nun. Baga predetermined na ma-unlock natin yung morality, yung order. Oh, I think so, yeah. Diba? So, feeling ko ganun nga talaga yung design ng universe eh. Kasi parang dahil sa lahat ng existing na elements, yung tao magkakaroon pa rin ng eventually sa gantong conclusion. So, feeling ko, may in a sense, di ba sinabi nila walang free will kasi set na lahat. Hindi pa rin eh. Feeling ko, lahat ito, nandito, ginawa, purposely created. Pero, pero may free will pa rin in a sense na, may agency. Oo, na parang hinayaan ka pa rin niya dito. Hindi siya nangingialam sa'yo. Nahayaan ka lang niya mag-grow. Ano ba religion mo? I can't disclose. Sabi mo tayong confidential. Hindi natin pwede sabihin yan sa public. Taoism. Way of life. Naniniwala kami sa Tao, which is the flow. You let things flow. Anything that na-stress ka, you're basically blocking the flow. Way of life siya, hindi siya religion. Oh, may tanong ako sa'yo. With everything that you know now, do you believe that religion is necessary? Hindi tayo makapunta sa panahon na ganito, sa status na ganito, kundi din dahil sa religion. Religion is one of the core parts kung bakit tayo ganito. Core element kung bakit naging ganito tayo sa present day. Tingin ko significant siya, tingin ko relevant siya, at it will be continuous. Susunod na mga araw taon, millennia. At tingin ko, kung mawala ang religion, kung paniniwala natin sa Diyos, it might be the start of the downfall of humanity. Ano ulit? If mawala yung religion or belief natin sa God, it might be the start of... It might lang naman. Hindi ko naman sinasabing totoo. Wala naman probabilistic. Bakit? So, mga 5%. Parang... Cut mo na lang yun. Parang iba sasabihin nila. Cut mo na lang. Parang iba sasabihin nila, your religion is the cost of it's the reason. So, give up natin? Give up na lang natin. Paano give up? Yung religion? Oo. Kasi tapos na yung era na kailangan natin ng religion. Tingin mo? Give up na lang natin. Good point. Kapag sa natural process of things, kailangan niya mawala. Tingin mo? Kailangan? Hindi kailangan. Pero it will naturally evaporate. Pwede. If magkakaroon ng lahat would think na there's no religion. If maniniwala tayo like Buddhism does. Karma.
Universe. Tingin ko kasi hindi pa ready yung society natin para dyan. Medyo malayo pa tayo. Oo naman. Hindi ngayon, pero it will happen. Ako, ang sagot ko, it's not necessary. It's inevitable ulit, pero it's not necessary. Pero sagot ko yun in a perfect world. Kasi feeling ko religion was created by men who wants to be in power. Yeah. So, parang feeling ko it's not necessary kasi nga may mga hindi mo naman kailangan magtayo ng religion to have a purpose, to maniwala ka sa purpose. 'Di ba? Parang kailangan mo lang ng spirituality. Pero yung mga, ewan ko, ba't trip nilang mag-organize ng religion tapos magkaroon ng mga followers. Money, power. Power. Parang dati kasi hindi mo naman naisip mo, gusto ba nila ng pera? Hindi naman agad eh. Pero power. Control. Kasi pag power, tapos kaya mong i-control yung ibang tao, medyo mayaman ka din. Magdo-donate sila sa'yo. Char. Oo. You sell them hope eh. Yun naman yung pinaka selling point din ng religion. You sell people hope. Next question. Would you raise your children in a religion? Race. Yeah, pero not stay. Gusto ko malaman nyo lang yung mga importante lang. What do you mean by race? In a community, ganyan. Oo. Or like, kunyari, Catholic ka, i-raise mo siya as Catholic. Gusto ko lang ipamahagi sa kanya yung fundamentals, pero hindi ko siya i-raise. Hindi ko ipipilit. Hindi ko itutok-tok sa utak niya. Sasabihin ko lang yung fundamentals, then he can do whatever he wants with it. So, magsimba ka tuwing linggo. Magpabinyag ka, mag-osta Hindi ko ka. sasabihin sa kanya magsimba siya. Ang sasabihin ko sa kanya, i-analyze mo yung sasabihin sa sermon. Alamin mo yung teachings nung pari sa sermon. Alamin mo yung mga teach niya sa mga senaryo na sinabi niya. Tapos, at kung anong ginawa ng Diyos sa mga senaryo na yun. Yun yung pinakapapakinggan mo sa may... Kasi sa amin, sa Catholic, sa Roman Catholic, di ba may pare ganyan-ganyan, kakanta, ama namin, blah blah, etc. Pero yung pinaka-importante doon is yung sinabi sa Bible, tapos yung sermon ng pare based doon sa senaryo na sinabi sa Bible. Kasi after ng sinabi ng verse sa Bible, magbibigay yung pare ng example about sa verse na yun. Yun na yung papakinggan niya din. Analyze lang. Hindi ko sabihin sa kanya na sobrang aralin mo, pero pakinggan mo lang. Just make something out of it. Tignan mo kung ano yung mga reasoning, tignan mo yung mga kung tama ba. Then you can ask me about it also. Yun lang. Hindi ko sabihin kahit di kang buong misa, basta marinig mo lang yung particular part na yun. Kasi yun lang naman talaga yung pinaka-importante dun. Do you think he can learn the same from you? Paano he can learn this? I mean, is it, if ganun na yung magiging purpose ng religion sa buhay niya, can't you do that for him or her? Again, pero depende rin man, mag-allocate kami ng time for it. Pwede rin, pero maganda rin na meron din siyang inputs galing sa ibang tao. Okay. Kasi available naman ako sa bahay, ganyan. Kung may tanong siya. Pero maganda, meron ding inputs galing sa ibang tao kasi sometimes kahit ako, pwede ako matuto dun sa tanong niya. So, bottom line, encourage mo pa rin siyang mag-attend ng masses. Oo, pero hindi ko siya pipilitin. Kasi unang-unang sa lahat, di din naman ako palasimba. Hindi ko kasi sabi na gayahin niya ako, pero kahit naman di ako palasimba, tapos alam mo yung fundamentals, tingin ko hindi ka naman magiging masamang tao. Sa right path ka naman. Hindi ka mga grabyado ng iba. Mga ganong bagay. Hindi ka mananakit, hindi ka papatay, hindi ka... Paano pag naging ano ba tawag nun? Atheist? Religious, very religious. I don't think there's something wrong with it. Pero, ilalagay niyo sa lugar. Hindi lahat kailangan anong sa religion. Kasi may mga bagay na, may mga gray area, di ba? Na minsan, akala nila tama, pero mali pala. Pwede sinabi mo, sa homophobia, di ba? The reason why I ask, kasi nga parang, ang stand mo is, sige go, hindi kita pipilitin. Pero what if nagustuhan niya, di ba? So parang, alam mo yung, if you don't stand for anything, you'll fall. Joke lang, mali pala yung term ko. If alam mo yung barko, pag hindi mo linagyan ng anchor, masisway lang siya kung saan siya dali ng alon. It's either you like religion or you don't. Para sa akin. It's either you think it's good or you don't think it's good. And hindi mo, if you don't care about it. Oo nga, if you don't care about it, then your child will find his or her own way. And ano gusto mo bilang magulang niya? Yun, I guess yung tanong ko. Gusto ko bilang magulang maging mabuting tao lang. Hindi, about religion.
About religion? Eh, yun nga yung purpose ng religion eh. To Maging, make him a better man, to make him oh, good person. Oo nga, paano pag naging over-religious siya? Kasi hindi mo inano sa kanya na, sige, magsimba ka lang, kung muna yung makinig ka. Nagustuhan niya sobra. Naging over-religious Nagpapaki siya? Oo. Hindi ko. Okay. Eh, But kanina freedom niya yun eh. kasi sabi mo, wag masyado. Paano yung wag masyado? Pare nga siya. Masyado. Wag niya masyadong gamitin sa amin. Feeling niya yun yung calling niya. Ano ba? Ikaw ba yung anak ko? Parang ikaw na yung nagdidikta. Calling mo yun, sige, pero get ready to be obliterated by me. Ayun, kasi naman. Pero okay lang nga din naman. Wala ba na akong sagutan? Okay din kasi nga, tag dito. Kailangan niya rin yun. Para, Individual kayong tao, hindi naman kayo dahil anak mo siya. para mas mapagtibay yung paniniwala niya, kailangan niya ng obstacles. Minsan, ako yung obstacle niya. Tapos yung, ang toxic magulang ha. Uy, hindi naman grabe yun naman. Hindi naman naabot sa sukdulan. Ano lang, parang, kung test mo lang yung paniniwala niya. Yun. Diba? Parang nanay ko, di naniniwala sa akin. May obstacle siya, diba? Hindi na, nagawa ko yung mga bagay na hindi nga pala magagawa ko. Pag di mo nagawa, ikaw yung obstacle. Matagal na akong obstacle. Matagal na akong black sheep. Matagal na akong tinaboy. Okay na yan. Ako, for me, thank you for asking. Ay, sige. Ikaw, what do you think? Ano yung tanong ko? Ba't napunta tayo dun eh? Siyempre, para lang may conclusion. Ano yung tanong ko? Would you raise your child na ano sa religion? With all the things I know now, I'm hoping hindi. Pero kasi yung family ko, strong pa rin sila sa religion namin. Pero ang gusto ko para sa anak ko, yung alam niya lahat. Ang ayoko kasi is yung, ito lang, Christian lang. Gusto ko yung naging experience ko sa Australia. Yung, Ma-expose siya? Oo, yung na-expose ako sa lahat ng religion. Tapos na ano ko yung na ano ko kung paano natin in-interpret. Alam mo yun, si Jesus Christ, iba yung pangalan niya dito sa Hindu. Iba yung pangalan niya sa Islam. Joke lang, isa lang. Iba yung, di ba, alam mo yun, parang iba yung pangalan niya sa kay Jehovah's Witness, iba yung role niya ka dito, ganyan. Pero isa pa rin, si Jesus Christ pa rin. Feeling ko ngayon, hindi ko na mapagkakatiwalaan na merong tao na mapagkakatiwalaan mo na nakapag-usap sa Diyos. Tapos sasabihin niya na siya ito yung tamang simbahan. The more I grew up, wala nang sobrang bait na tao. Parang everyone has their own interest, blah blah blah. Self-interest. Self-interest. Sama mo pa yung mga aliens. Shit. What if yung nakita ni Joseph Smith aliens lang? That's it for today? Hindi, ayun lang, yun nga. So, yun lang. Pero like you, Religion. hindi, I still respect the things. Kasi everything I know now is, di ba, is based on the doctrines I grew up with. Mad respect naman to the Mormon doctrine. Iba pa rin yung, alam mo yun, alam ko kasi yung difference ng knowledge natin. May additional knowledge lang ako kasi nga medyo magkaiba yung doctrine ng Mormonism tsaka sa Catholic, sa Roman Catholic. Pero, dami ko pa rin mas alam kesa sa... Hindi mo nga pala. Hindi mo religyoso. And it's okay. Yan. Ano message mo? Saan? Sa madlang people. Stay safe. Be humble. You know that you are appreciated. Ano yun? Wi-Fi's. Yun yung kulto mo. Ikaw, ano ba message mo sa kanila? Wow, galing. Ano message ko? Nung nag-podcast rin ako dati, yung title ng podcast ko, Speck in a Universe. Tapos yung unang ko rin is about God. Tapos yun ang same lang yung message na sasabihin ko ngayon is seek knowledge. Seek as many knowledge as you can bago ka mag-decide kung anong religion gusto mo. Gusto mo aralin yung Islam, Christianity, aralin mo lahat ng version ng Christianity, aralin mo lahat ng version ng Islam.
Aralin mo lahat ng version ng Buddhism. Kasi lahat iba, mayroong kanya-kanyang small branches, tapos iba-iba din yung interpretation. And then, make a decision. And make your own conclusion on how you take it. Kung Tama. paano mo gagamitin yung Diyos sa buhay mo, Yeah, kasi the interpretation of your God only serves you and no one else, di ba? Yeah, no. And be personal with it. Personal. You have your own. Okay, gets. Okay, tama naman. Huwag kang mag-conclude based sa conclusion ng church nyo or ng iba. Always seek your own. Your truth is the only truth. It's always be the truth. Wow. Parang pangit. Thank you sa pagwawa. Sa dulo ng clip lang. Talagyan ko na po. Sa'yo. Kasi ginaganto mo. Hindi mo na magaling sa podcast eh. Galing mo nga eh. Hindi ka naman paano i-close. Close? Close. Close. Bye. Yun lang po. No, hindi na kayo makinig. Like, share, and subscribe. Hindi ko paano hindi ko close. Call natin. Tigilan natin to. Bye-bye. Bye.